Grabe, huling vlog ko yata mga November. Pero ayun, i-update ko lang kayo. Mga may ikling clips na lang siguro yung isisingit ko sa vlog ko after Japan. Dami nang nangyari, sobrang pagpatanggal na ako ng siringgoma. Dami na naming nabook na suppliers. Konting push na lang. Kanina, galing kami sa munisipyo, nag-claim na kami ng marriage license. Yung church requirements, yun yung mahabang step pala. Na-anticipate namin siya, pero na-late kami dun sa expected date na aasikasuhin namin siya. Pero ngayon, on track naman na lahat. Ano pa ba? Ayun, ngayon papunta kami ng pinagbilhan ko ng gown kasi mag-initial fitting kami. Tapos Israel din, nakapagpagawa na siya ng barong nung Friday. Ayun, mabilis naman. Nakaka-stress lang kasi kasabay yung work, ganon. Full time yung work namin pareho. Yung mga ganito, anong oras na ba? 12, magto-12 na guys. And buti na lang yung pasok ko today, 5 p.m. pa. Pero may 3 p.m. meeting ako. So kailangan namin matapos to. After kasi nitong gown, kung kaya pa ng oras, dadaan kami ng printing shop. Pero ayun, nandito pala kami sa NLEX ngayon. Ayan, driving kami. 12 o'clock na guys. Mag-stop over muna pala kami guys dito sa Petron. Petron to na ba? Shell. Ano muna tayo? Kain. 2 hours later. It's a sunny day. Dito na kami guys sa bayan ng gawaan ng gown. Kung taga Bulacan din kayo, siguro alam nyo to. Disenyo Bandi. Ayan. Sa looban na kami ngayon. 2 hours later. Ano, makukuha ko na sana yung gown. Kung mapapanood niyo yung vlog natin na nagpunta tayo doon, kasama ko sila Ara. Ano talaga yun? Pagkasukat ko sa kanya, siya na talaga. Though nagsukat pa rin ako ng iba, parang first choice ko iba. Tapos siya yung second choice ko. Yung first choice ko, hindi pala bagay sa akin. Kasi nga, maikli yung torso ko. Yun yung second gown na sinukat ko. Tapos nagsukat pa ako ng 2 pang gown. Tapos nung sinukat ko kanina, okay yung, kasi may mga pina-adjust ako. Tapos yun, kanina okay yung taas, okay yung haba, okay yung baba. Okay dun kasi tinanong nila ako kung mag-heels ako, tapos sabi ko opo, tapos sabi ilang inches daw, tapos sabi ko 3 inches po. Pinasuot nila ako ng 3 inches na heels. So sayang guys, kasi lahat ng adjustment okay na, kaso yung sikip, yung iba kasi diba de-ribbon yung likod para easier adjustment. Pero yung sa akin kasi na yun, de-zipper siya. Hindi ubra na maluwag siya kasi nga de-zipper. Yun, sayang, makukuha ko na sana, wala na sana akong iisipin. The next day. Hi guys! Happy Wednesday! Wednesday ngayon guys. And nag-offset ako kasi may work nga ako ng hanggang 2 a.m. last week. Yung hours doon na walang night differential. Pwede ko siyang i-night differential pero pwede ko rin siyang i-offset. So mas kailangan ko ng pera. Pero kailangan ko rin ng offset hours kasi guys, marami kaming nilalakad ni Israel. Ngayong 1 month na lang before the wedding. Ayun, ngayon, Wednesday, papunta kami ngayon sa Plaridel muna guys. Magpapa-CO2 laser ako. Hindi ko alam kung na-mention, na-vlog ko na yun before, pero nakapagpa-CO2 laser na ako. Hindi ganito yung mukha ko talaga before guys. As in, ang daming uka-uka. Kasama ka pala si Israel guys. Sila host guy. After nun, imimit namin yung ditcha ni Israel kasi nagpagawa sila ng sasakyan. So, sasamahan namin papunta dun sa paggawaan para makuha na nila yung sasakyan. Tapos, after nun, imimit naman namin guys yung church florist namin. Alam nyo, sobrang isa yata to sa mga pinaka nahirapan akong supplier. Lahat naman guys ng mga major suppliers kung ikakasal rin kayo or ikakasal kayo in the future. Isa tong church florist sa pinaka mahirap or pinaka matagal namin nabook. Siguro, personal preference ko na lang din guys kasi may mga na-attendan akong wedding na yung arrangement nila sa church no artificial, ganun. Siyempre kapag plastic tas white flower, parang may mga alikabok na, ganun, medyo madumi na siya, ganun. So parang ako, siyempre sa akin ha, more than the venue styling, importante yung church styling kasi dun kayo guys, dun kayo ikakasal. Basically, yun yung pinaka-ceremony. So ayun, imimit namin mamaya yung church florist namin. Sana guys, maganda, masunod yung mga gusto namin. Yun yung errands natin today. Ayan, kakaliwa tayo dyan. Primorosa. 2:50, very good. Hindi Filipino time.
Hindi ko alam guys kung makapag-vlog ako sa loob. Nakakahiya kasi. Tapos na pala guys, hindi ako na CO2 laser. Tagal din namin nag-wait kasi dito na kami diba before 3. Tapos 4:20 na ngayon. Hindi pwede sa kanila pala yung ikaw magde-decide sa sarili mo na magpapa-CO2 laser ka. Tapos ayun, pinadaan ako sa consultation. Ang may-ari kasi nitong Primorosa, doktor, sabi ng receptionist, dapat magpa-consult muna ako kasi treatment nga yun. And hindi siya yung usual or normal na facial. Tinignan niya eh, medyo dry daw kasi yung balat ko. Ayun na, nagbabakbak kasi ngayon guys. Ba't daw ba gusto ko magpa-CO2? Sabi ko kasi nagka-breakout ako dito. Chinek niya yung balat ko, nagpipil. So sabi niya, mahirapan mag-heal yung balat ko kapag nag-CO2 pa kami. Dalawa yung na-recommend niya. Yung una, skin rest ako for 1 week. Tapos kapag hindi siya nagpipil, tapos tingin kong well-hydrated yung balat ko, saka ako bumalik sa kanya. Tapos mag-CO2 laser kami. Tapos yung second niya na-recommend, may nareseta siyang gamot. Cream siguro to, hindi ko mabasa mag-moisturize daw ako 3 times a day. Tapos, pag di pa daw yun enough, saka ako daw bilhin tong nirecommend niyang gamot. Tatlo pala yung na-recommend niya. Yung last na recommendation niya, magpa-jet peel facial ako. Parang hydra facial yun. Mahal. Sabi ko, hindi na po dok, mag-skin rest na lang muna ako. Tapos, babalik na lang po ako next week. Kangan, wala nang nagbabalat sa face ko. Para, ang weird kasi nung balat ko guys, nakikita nyo ba yung shine na yan? Oily, pero dry siya. Nagbabalat siya, kaya ang hirap. Ayun, na-appreciate ko naman na hindi niya pinus. Siyempre, kasi diba guys, yung mga aesthetic centers ngayon, parang more on, sila, basta makakuha sila ng sales, ganun, makakuha sila ng client. Pero siya, hindi niya pinush na mag-CO2 laser. So, may talaga sila concern pa sa client. Tapos, tinanong niya yung skincare ko. Sabi ko, yung pants. Hindi niya ako sinuggest na napalitan ko yung soap ko, yung facial wash ko. Ang sinuggest niya, dagdag lang ng moisturizer. Na-experience ko na kasi yun kasi mala high school talaga. Tinitigawat na talaga ako. Tapos, ang dami ko na rin na-try na derma. Siguro mga 4. Lagi sila nagsasuggest na palitan mo totally yung skincare routine mo. Lahat, bilhin mo to. Kasi may in-offer sila sa clinic, ganun. Pero dun, walang ganun. Ayun. Sick na lang guys. Sama ko ulit kayo sa CO2 laser. 2 hours later. Dito na kami. Imi-meet na namin. Hindi na ako. Dito pala kami guys sa Rocos. Rocos Cafe. The next day. Ayan, nandun pa yung iba na boxes. Pero yung box niya guys, ganito itsura. Yan, inassemble ko na to kahapon. Tapos may kasama na siyang ribbon. Yung for ninang, yan na siya. Kompleto na yan guys, 10. 10 gifts for the ninang. Ang kulang na lang dyan yung acrylic stickers na, or metallic sticker na may name ng ninang. So, ipack na natin to guys. Dito. So, ito, yung small box na to. Ang laman nito, yung gift ko for the bridesmaids and maid of honor, matron of honor. So, 10 yan. Ganito na lang yung natirang space. So, wala na rin technically. Yan. So, ito, binili lang namin to nang nakaganto siya. I-assemble pa siya. Sobrang mura lang nito, guys. Wala pa to sigurong 80 pesos. Kasi yung mega box, sobrang mahal. Tapos, hindi naman namin magagamit after. Pero, sa mga gantong souvenirs, pwede na to. Tapos, may handle na rin siya dito para pag bubuhatin ng coordinator. Madali lang. Tapos, lilabelan lang namin to ng souvenirs for bridesmaids. Ganon. Ina-assemble na Israel. The next day. Hey guys! Good morning! Overexposed na naman kayo! So, yung agenda natin today guys ay hatid ko muna si mama at papa. Papahatid sila sa simbahan yata. Tapos, diretso na ako kina Ara. Si Ara yung maid of honor ko guys. Nasamahan niya ako doon kumuha ng wedding gown. Di ba babalikan nga natin kasi yung unang fitting is maluwag siya, super. So, ayun. Medyo nagmamadali ako guys. Galing kasi ako dito kina Israel. Tapos, wala si Israel. Lumuwas din siya. Umalis siya kanina. Kukunin niya na rin yung baron
barong niya. Ay, yung barong niya guys, sa ano pa yun? Sa Cubao. Hindi natin nasamahan si SL guys. Actually, ayaw niya rin naman. Nasamahan ko siya kasi ayaw niya makita ko na suot niya. Weird, no? Ang arte talaga nun. Swerte pa sa akin. Hindi ko talaga alam anong itsura ng barong. Kasi yun sa Talusan, pipili ka lang nung burda, nung pinya silk. Pinya silk ba tawag? Hindi ko alam eh. Basta pipili ka lang ng burda, tapos parang hindi nila minamass produce yung burda, yung per design, kasi nga handmade. Yun, so yung mga nando na mga barong, nakabalot na sila kasi for claiming na ng mga buyers. Kaya, ayun, hindi ko talaga makikita sa SL. Pati yung pants niya kasi, doon niya na rin pinatahi. Kaya yun, hindi natin makikita anong itsura niya. So sa wedding day na lang guys. Punta na muna tayo kay na mama. Kailangan 11:30 na sa simbahan na sila, pero 11:15 na. Kaya, ewan ko. Bahala na. Bahala na saan tayo dalhin ng ating mga paa today. Ang haba ng chika ko, no, guys? Kasi malapit na tayo mag-highway. Isingit ko lang din. Hindi ko alam kung magtataka. Wala naman yata ang pakialam dito sa vlog ko. Pero ayun, galing ako na Israel, guys. Nagsistay-stay na ako na Israel nitong mga malapit na yung wedding. Though hindi ko naman pinapabayaan yung responsibilidad ko sa bahay. Ang financial support, yung gantong moral support, mga lakad-lakad nila, yan. Inaano ko naman, minimake sure ko naman na support pa rin kina mama at papa. 2 hours later. Dito na pala ako guys sa Divine. Natid ko na si na mama. Ay, hello vlog. Nakataas na lang buhok. Oh, parang pwede yung bakit. Ang bakit pala. Hindi mo pala. Sakto lang. Pag nag-side view, hindi. Hindi. Dito ka ma'am, lakad ka. Video ka namin. Basta ma'am, naka-straight ka lang pag-luto. Kamu-parent carpet ma'am, hanggat para hindi ka mahirapan mo. Pag maglalakad ka ma'am, straight lang yung Pero pag nakaluto ka, pwede ka rin Eh, pag nakayo ko, yung bago maglakad. May luhan. Okay lang luha, huwag lang uhog. Kala ko lang yun. Step lang. Mabagal. Ano yung nasa isip ko? Mabagal. Galawin ko mama. Okay lang ma'am, videohan kita ng isang kasi nakatayo ka lang. Harap ka mo. Ay, hindi ka lang. Ang awkward ka pa naman sa... May packet yan ma'am. Opo. Ay, sorry po. Hello po. Baka Daisy, hello. Nakapili na siya. So, paano iniikot to? Di ba naikot to pabaliktad? Oo, tatlong click. 2 hours later. Kasi, wait lang, ko lang. Nagkadayaan na kami kasi... Okay, kamumlig ba talaga? Ang bait niya. Hi po! Mahiyain mo. Kakabili ko lang ng ganyan. Yung latest po. Yun, very heavy. Pero anong memory yung ayun, just mention mo sa vlog mo that they have to, bride discount.
hydrates your skin, tightens pores. Lalo na with the laser kasi as you know, yung CO2 helps with your pores and spurs. Kung ano yung purpose nun, tinatights. The next day. Hey guys, so today is February 15. Anyways, dami. Ano pala guys, papunta pala ako ngayon, kakahatid ko lang kay Papa sa Divine, sa simbahan dito sa amin. Si Ara kasi, kasama ko sa Derma. Alam ko nag-vlog ako, nung huling vlog ko, Derma nga namin ni Ara yun. So ngayon, punta ulit kami doon. Uwi muna ako kay Mama, chika-chikahin ko muna si Mama. Dito kasing, ano guys, nag-stay na ako na Israel madalas. Gawa ng, nag-aano din kami, nag-aayos din kami for wedding. Mga wedding essentials, ganun yung mga add-ons. Dini-DIY namin. Bira na ako makauwi kina Mama, kaya siguro uwi tayo ngayon. Mag-catch up tayo kay Annie. Ano kasi namin ni Mama, para kaming magbarkada. Kami yung parang magnanay na magnanay. So, thankful din ako na nasanay. Actually, ako yung nag-impose nun. Hindi naman impose. Parang ako yung pa-practice kay Mama na ganun. Dati kasi, parang bagong uwi ni Mama. May boundary ba? Yung ganun. As mother-daughter. So, parang nung lumaki ako, ganun. Na-practice namin dalawa na parang barkada na lang. Ganun. Kasi that way, mas open kami sa isa't isa. Ganun. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed?